yung mga kaibigan nating atheist na na-disappoint, na-dismaya, nung mapatunayan nilang si Brad Eli pala binudol sila. na nabuduli ka tayo ni Brad Eli. Bakit? Kasi si Brad Eli, ang lakas ng loob na pagsalitaan yung mga pastor, mga nagpapayaman sa relihiyon, mga pastor na matatakaw, asong walang kabusugan. Di ba ganyan magsalita si Brad Eli? Basta ika ang pastor, nagpapayaman, hindi sa Diyos, sa demonyo yan. Ako'y papanaw nang walang yaman, lilisanin ko ang sanlibutan. Naiiyak po ang mga miyembro pagka kinakantahan ni Brad Eli ganon. Laging sinasabi, ang iglesia hirap, ang iglesia gipit. Tapos nung mamatay, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang daming ari-arian sa Brazil. Yung mga pinundar na ari-arian, hindi naman sa iglesia, personal na property ni Brad Eli, na ang naging tagapagmana yung private nurse, si Ulysses. Kaya ito sila, yung mga exiters, naging atheist. Ngayon, nung kami magkaharap-harap na, sabi ko, wag naman kayo magagalit sa akin na kung ako hanggang ngayon naniniwalang meron Diyos. Kasi sa Biblia, lahat ng gawin ng tao, masama man o mabuti, lihim man o hayag, ipagsusulit sa Diyos. Dahil ka ako sa ginagawa niyong walang Diyos, pinopromote yung walang Diyos, inaabsuelto niyo si Brad Eli. Yung galit niyo sa kanya, nauwi sa paniniwalang walang Diyos. Pag pinag-aralan natin kako, pinapaboran nyo si Brad Eli, yung kinagagalitan nyo. Para alam ng mga nakikinig. Ang punto ko po ganito, kahit po ganyan ang nangyari, kahit po hindi maganda yung paghihiwalay namin ni Brad Eli, yung samahan namin maganda naman noong umpisa, talaga lang nasira lang nung bandang huli. Kasi ang pakiramdam nila, ako threat, ako banta sa posisyon nila. Sabi ko nga doon sa mga kausap ko, hindi naman ako interesado sa posisyon Ako kontento na ako supporter lang, nakasuporta lang. Basta ka ako tama, direksyon ng samahan, ayos na sa akin yun na ako kumbaga sa pelikula, hindi ka nasa natawag doon, billing, Kahit wala pangalan ko doon, okay na, basta maging matagumpay lang yung pelikula. Ginagawa nga akong OIC ni Brad Eli nung araw tinanggihan ko. Nagulat yung mga kausap ko Brad Willie, talaga? Oo. Sa Zamboanga. Pinapadala ko doon ni Brad Eli. Sabi ni Brad Eli, ikaw na lang ang mag-umpisa ng gawain sa Zamboanga, Brad Willie. Gawin kitang OIC doon. Sabi ko, Brad Eli, wag na po. Wag nyo na po ako padala sa malayo. Dito na lang po ako sa tabi nyo. Mas masaya po ako na kasama nyo lang. Ngumiti si Brad Eli, sabi niya, sa bagay, talagang kailangan kita dito. Meron tayong programa sa radio television, tapos uumpisahan na ang mga Bible exposition. Meron ikang itanong mo kay Soriano. Ayun. Alam niyo yung itanong mo kay Soriano, pinagyayabang nitong ADR Kanya daw, idea. Siya raw ang may ideya nung itanong mo kay Soriano. Ganun naman pala, ikaw pala ang may ideya ng itanong mo kay Soriano. Ba't ngayon hindi mo magawa? Diyan siya mahuhuli, di ba? Yung pagyayabang niya na kanyang idea yon na magtatanong ang mga tao, sasagutin mula sa Biblia. Ba't ngayon wala na si Soriano, hindi mo magawa? Ikaw pala may ideya niyan. Ayun, ngumiti lang si Brad Eli noong sabihin ko wag na akong ilayo, wag na akong gawing OIC sa Zamboanga. Tapos nung ako'y umalis na, ayun na ang mga sinasabi. Yung Willie Santiago na yan, hindi nga pinagkatiwalaan niya ng division Hindi nga ginawang OIC, hindi ginawang MIC kahit district servant. Kasi hindi marunong magpaksayan, hindi marunong magteksto.
Kasama nga ako nagbabalangkas ng paksa eh. Ako nga ang nagbubuo ng paksa sa kabataan. Yung mga paksa sa KNC, ako po ang nagbubuo nun. Hindi ko lang nilalagay yung pangalan ko sa outline. Kasi ayoko nga ako'y mapag-isipan. Ang nilalagay ko lang ang pangasiwaan. Ang pangasiwaan. Hindi ko nilalagay ang pangalan ko sa outline ng mga paksa na pangkabataan. Ang ginagawa ko po, babalangkas ako ng paksa sa kabataan. Ipapakita ko kay Brad Eli. Pagka gino ni Brad Eli, okay na ipaksa. Sige, ipaksa mo na yun sa aralan. Mauuna po akong magpaksa, magteksto sa mga manggagawa. Ang nakikinig sa akin, yung mga level 1, level 2, yung mga destino sa kabataan, yung mga humahati. Pagkatapos ko po magpaksa, saka si Brad Eli ang magpapaksa sa mga katandaan naman, yung mga destino sa katandaan. Kaya sa aralan ng mga manggagawa, ang nakikitang nagtuturo, nagpapaksa, ako at si Brad Eli. Hindi naman kasama si KDR doon. Kaya may mga saksi ko dyan magpapatunay. Isang pagkakataon, aralan ng mga manggagawa, iniwan ni Brad Eli yung aralan. Bakit? Hahabol sa concert ni Marimar. Sa Araneta Coliseum. Kasi paborito ni Brad Eli love story ni Marimar sa ni Seryo. Sabi sa akin ng mga kausap ko isang gabi, Brad Willie, sino ba ang ni Brad Eli? Bet, si Seryo ba o si Marimar? Ewan ko kako kung sino talaga. Yun, tinawag ako ni Brad Eli, Brad Willie, may isang paksa pa. Ikaw na magteksto. Bakit po? Aalis ka ako, hahabol ako sa concert ni Marimar. Ito ikaw isang paksang ito, ikaw na magteksto nito, ha? Alam mo na yan, sabi niya. Ikaw na rin ang magsara ng aralan, ikaw ang manalangin. Ako po ang nagteksto sa mga manggagawa dahil umalis si Brad Eli, sumama yung mga MIC, nakipanood din ng concert. Tapos sasabihin na hindi nga marunong magteksto yung Willie Santiago na yan. Ganun nila ako siniraan eh. Pasalamat, may pagkakataon, ako pinagpaksa ni Brad Eli. Pinagteksto niya ako. Yung mga miyembro na kapag kasi KDR ang nagpapaksa, palisaw-lisaw sa pasalamatan, ang marami kumakain sa kantin. Hindi pinapakinggan si KDR. Nung ako po magpaksa sa pasalamat, ang mga kapatid behave. Nakaupo lang, walang tumatayo. Yung mga kapatid, kahit naiihina, hindi makatayo, nakakahiya, kan tumayo, makikita ko. Ayun mga kapatid ang hindi nila matanggap na mayroong ganong simpatsya ang mga miyembro noong araw sa akin eh. Pagka nga po mayroong mga Bible exposition, di sinasama ang mga MIC para daw makilala sa iba't ibang dibisyon. Tatawagin isa-isa ang mga pangalan ng mga MIC, pinapalakpakan sa iba't ibang mga dibisyon. Ang gagawin ni KDR, ipanghuhuli kung tawagin bago si Brad Eli. Pagka tinawag na pangalan ko, ang palakpakan ng mga miyembro talagang pinakamalakas ang palakpak. Sa lahat ng mga tinawag na mga pangalan ng mga MIC. Yan, nakita nila na na ganoon ang damdamin ng mga kapatid. Matindi politika sa MCGI Matindi politika. Ako po'y napolitika diyan. At ngayon nga sa mga exposition ni Brother Badong, pati pala si Josel na politika rin. Pinag-iinitan. Pati pala si Sister Luz. Kaya pala forced retirement ang nangyari doon sa Ale, napag-initan din. Sister Luz, dati siyang principal, di po ba, ng eskwelahan. Forced retirement, nung siya ay mag-60, tanggal agad. Tapos hindi na rin siya tagabasa. Ngayon, vlogger na lang si Sister Luz ng mga gulay-gulay. Wala siyang papel sa iglesia, wala na. Kasi ayaw ni KDR na mayroong naturuan ni Brad Eli na mas marunong sa kanya. Kaya nga sabi ko, matinding stress ang inaabot ni KDR ngayon.
Balita ko, pati si Mel, pinag-iinitan na rin. Si Mel. Oo, wala siyang ano sa mga kasama niya eh. Wala siyang, hindi siya lapat ang loob. Yung kapatid na Rodel na madalas siyang kausap, ewan natin. Ganon kasi, pagka ang leader insecure, ang leader insecure, hindi lalapat ang loob niya sa mga kasama niya. Kaya talagang yung grupo na yan, papunta yan sa magkakawatak-watak yan. At mahirap na si KDR mawala, na wala siyang busy pa na naitatalaga. Hinihintay pa yatang magkaedad yung pamangkin niya. Yun yata ang balak na iabang na busy niya. Pagka ngayon siya nawala, magkakagulo talaga yan. Sabi nga noong Caruben Rason, tiyuhin niya yun eh. Nung araw, nakakakwentuhan ko yun, yung Caruben Rason. Hindi rin kasundo ni KDR yung tiyuhin niya na yun eh. Sabi nung Caruben Rason, Kawili, tandaan mo itong sasabihin ko sa iyo. Kung noong namatay ang kapatid na Perez, ang iglesia, nahati sa 3. Sabi nitong Caruben, pagka si Daniel na mamumuno, yung iglesia, mahahati sa 300. Hindi 3 bahagi, 300 daw eh. Napakarami naman Caruben. Ngayon, balik na po tayo sa ating paksa. Bakit ko po sinasabi mga kapatid, yung mga aking mga mapapait na karanasan, yung mga nangyari sa buhay ko, na kahit na masakit, kahit hindi naging maganda, ako po'y nagpatuloy pa rin sa paniniwalang meron Diyos. Hindi po nawala yung aking pananampalataya sa Diyos eh. Bakit po? Kasi sabi ko sa mga kausap kong mga atheists ngayon, yung mga exiters, dahil ka ako nadismaya kayo kay Brad Eli, kaya kayo naging atheist, ayaw niyang maniwala sa Diyos. Pati Biblia, ayaw niyo na maniwala. Hindi nyo ba kakao alam na dahil pinopromote nyo ngayon ng atheism, pinapaboran nyo si Brad Eli? Nagulat yung mga kausap ko eh. Paano pinapaboran? Kung wala na kakong Diyos, gagaya ng sinasabi nyo ngayon, napakaswerteng tao ni Brad Eli. Sabi ko, nagpayaman siya na ng husto, marami siyang inapi, marami siyang pinasama, marami siyang dinaya, winalang hiya, tapos wala pa lang Diyos. Ay, hindi ka ako papayag. Dapat ka ako meron Diyos. Paano na lang ako yung kaapihan na inabot ko? Tama po ba? Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, nakuha niyo po ba yung punto ni Brother Willie? Kaya ako, pinakikipaglaban ko merong Diyos kasi sa mga naranasan kong kaapihan, kalupitan, ang Diyos lang ang makapagbibigay ng hustisya. Tama po ba? Kasi si Brad Eli, tinakasan nga niya ang batas ng Pilipinas, batas ng tao. Tama. Siya po'y pumunta ng Brazil para maiwasan yung mga kaso. Kung si Brad Eli, natakasan niya yung batas ng tao dito sa lupa, naniniwala ako, hindi siya makakatakas sa batas ng Diyos. Amen. At yun po ang nasa Biblia. Basahin natin. Ecclesiastes 12 at 14. Magandang balita, Biblia. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung mga kaibigan nating atheists, sana itong talatang ito, bigyan nyo po ng pansin. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin. Kanino? Sa Diyos. Pag walang Diyos, wala na pong pagsusulitan ng tao, wala na pong accountability. Amen. Amen po ba sa ating mga kapatid at mga ka-Bible study?
Yung mga kaibigan nating atheist na na-disappoint, na-dismaya, nung mapatunayan nilang si Brad Eli pala binudol sila. na nabudol ika tayo ni Brad Eli. Bakit? Kasi si Brad Eli, ang lakas ng loob na pagsalitaan yung mga pastor, mga nagpapayaman sa relihiyon, mga pastor na matatakaw, asong walang kabusugan. Di ba ganyan magsalita si Brad Eli? Basta ika ang pastor, nagpapayaman, hindi sa Diyos, sa demonyo yan. Ako, ganun manindigan tapos kakantahan ka pa ni Brad Eli na ikay maiiyak. Ako'y papanaw ng walang yaman. Lilisanin ko ang sanlibutan. Naiiyak po ang mga miyembro pagka kinakantahan ni Brad Eli ganon. Na si papanaw na walang yaman. Mamamatay ako mahina. Ganon, sumigaw si Brad Eli. Hindi ako sasakay sa Mercedes-Benz. Talagang palakpakan. Ganon ang Brother Eli. Pagka nagsasalita na yan, naninindigan na siya'y mamamatay na mahirap. Ang bilin pa niya, pagka namatay ako mga kapatid, huwag na kayo mag-abala. Ako ay balutin nyo lang ng banig at paanod nyo ako sa ilog. Ganon magsalita ang Brother Eli nung araw. Talagang ikaw ay maaantig ang kalooban mo kasi ganon niya. Kung sabihin na hindi niya gagayahin yung mga pastor na nagpatayo ng eskwelahan para pagkakitaan. Lahat ng sinabi niya na yun, bumilta sa kanya. Ayun, kaya marami talaga naintindihan ko naman na sila ay nadismaya. Kasi pinroject ni Brad Eli, siya tao na mahirap lang, walang kayamanan. Laging sinasabi, ang iglesia hirap, ang iglesia gipit. Tapos nung mamatay, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang daming ari-arian sa Brazil. Yung mga pinundan na ari-arian, hindi naman sa iglesia, personal na property ni Brad Eli, na ang naging tagapagmana yung private nurse, si Ulysses. Tapos dito naman sa Pilipinas, yun naman pamangkin, ganun din naman ang ginawa. Yung farm sa Orani, Bataan, kinonvert, ginawang Kedira, pinagkakakitaan. Kaya ito sila, yung mga exiters, naging atheists. Ngayon, nung kami magkaharap-harap na, sabi ko, wag naman kayo magagalit sa akin na kung ako hanggang ngayon naniniwalang meron Diyos. Kasi sa Biblia, lahat ng gawin ng tao, masama man o mabuti, lihim man o hayag, ipagsusulit sa Diyos. Dahil ka ako sa ginagawa niyong walang Diyos, pinopromote yung walang Diyos, inaabsuelto niyo si Brad Eli. Yung galit niyo sa kanya, nauwi sa paniniwalang walang Diyos. Pag pinag-aralan natin kako, pinapaboran niyo si Brad Eli, yung kinagagalitan niyo. Napakaswerte naman kako ni Brad Eli. Sa lahat ng kanyang ginawa dito sa lupa, wala palang Diyos na pagsusulitan siya. Ang dami niyang inapi, ang dami niyang sinira. Di ba yung may-ari ng Pampangas Best? Inabot niyo po yun, Brad Melvin. Nung bago tayo sa samahan na yan, ang inuupakan ni Brad Eli, yung may-ari ng Pampangas Best. Lolita Hison. Sabi ni Brad Eli, wag na wag kayong bibili, wag niyong tatangkilikin ang mga produkto ng Pampangas Best. Dahil yan ika ang umaapi sa atin. Si Brad Eli, pag may kaaway siya, dapat kaaway mo rin. Lahat naman ang tumulong sa kanya, naging kaaway niya. Inaway niya.
Yung Luz Valdez, yung mayaman din, na nagpautang sa kanya, mga 12 million. Nung sinisigil na si Bradelli, nagalit na si Bradelli. Yun ang ugali niya. Pagka siya'y umutang, edi okay sa kanya, pinautang siya. Pero pag sinisigil na siya, galit na si Bradelli. O tapos ako, nakasama niya. Nakatulong naman. Ano po? Wala pa kasing mga computer nung araw eh. Talagang mano-mano ang pagbabasa ng Biblia. Basa, basa. Si Brad Eli, maselan yan. Ayaw niyang matagal. 1 minuto lang sesermonan ka na niyan. Ako, ang dalas masermonan. Brad Willie, ba naman? Hindi mo makita talata. Paano na lang yung pinakain ko sa yung almusal? Sulitin mo naman. Abe, pagka ikaw nga pagsalitaan ng gano'n, ewan ko lang kung ikaw ano pa? Hindi ba masyado ng kahihiyan po yun? Masyado kang hinihiya. Abe, sayang naman kayo. Paalmusal ko sa'yo, bata. Ganun ako tawag, bata. Sayang naman kayo. Inalmusan mo kang ina. Para yan lang hindi mo mailitaw. Sa akin, napalampas ko na po yun yung mga ganun. Kasi, nakabuti naman sa akin, sa aking pagiging mangangaral. Kasi na-challenge ako ni Brad Eli. Pero ang hindi maganda, yung ginawa sa akin, sa pamilya ko, sa pagkatao ko, pati nanay ko maraming kwento si Brad Eli. Marami siya sinabi pati sa nanay ko. Samantalang ako, maraming alam sa nanay niya, sa tatay niya, sa mga kapatid niya, pero hanggang ngayon, hindi ko kinikwento. Tama po ba? Sa personalan lang naman, hindi ako mauubusan. Kaya nga gustong-gusto akong kakwentuhan ng mga exiters kasi marami silang kwentong nadidinig sa akin na hindi pa nila napakinggan. Ngayon, ito po ang punto rito, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung mga nasa atheism na. Kaya hanggang ngayon ay aking tinitindigan na merong Diyos. Kasi sa Biblia, ang Diyos ang pagsusulitan ng tao. Lahat ng ginawa natin dito sa lupa, pagharap natin sa Diyos, ipagsusulit natin yan sa Diyos. Kung wala ng Diyos, naku, gagayahin ko na si Bradele. Kung walang Diyos. Kasi, kung si Brad Eli nagawa niyang magpakasasa, ang alam ni Brad Eli, nasukat ko Nasukat ko ang pondo ni Brad Eli. Alam ko ang kanyang kapasidad, alam ko yung kanyang pondo sa Biblia. Ibig sabihin, walang lagpasan ko yun. Kung susundan ko lang, kung gagayahin ko lang, hindi ko nga pwedeng gayahin Hindi ko pwedeng sundan. Bakit? Naniniwala akong may Diyos Magsusulit ang tao sa harap ng Diyos kung ano ang kanyang mga ginawa dito sa lupa. Amen!